Namulat si Annie sa isang relihiyosong pamilya. Mula pagkabata ay naitanim na sa kanyang isipan ang kahalagahan ng pagdarasal at pagsisimba. Subalit sa likod ng kanyang mga pinaniniwalaan, namamalagi ang isang katanungan. Sinasabi sa akin, pag nandun ka sa loob ng church na yon, maliligtas ka. Ako mismo na nandun nakikinig, hindi ako naniniwalang maliligtas yung mga kasama ko na nandun sa loob kasi alam ko pare-pareho kami papuntang impyerno kami. O alam mo yung away, murahan, magkamag-anak. O paano kami mapupunta ng langit? Kaya't patuloy siyang naghanap ng kasagutan. Meron kaming Bible doon sa loob ng bahay. Sinubukan ko yung basahin kasi alam ko Bible yan, galing sa Diyos. Pero every time na babasahin ko yung Bible, hindi ko naiintindihan. Kasi hindi nga ayos yung puso ko noon eh. Bagamat lumaking relihiyoso, walang kasiguruhan si Annie sa maaari niyang kahantungan pagsapit ng kamatayan. Takot at pangamba ang bumalot sa kanyang puso. Mabait din naman ako, alam ko sa sarili ko. Pero alam ko doon sa deep inside, hindi ako papuntang langit. Kaya tinitimbang ko yung sarili ko na pag namatay ako, dahil mabigat na yung kasalanan ko, hindi rin ako mapupuntang langit. Pinipilit kong gumawa ng maayos na bagay, pero hindi ko magawa. Hanggang sa isang araw, sinalubong siya ng isang pagsubok nang magkasakit ang bunso niyang anak. Kinailangang i-confine ang kanyang anak sa ospital. Wala sa kanyang hinagap na doon ipagkukrus ng Diyos ang kanyang landas at ng mag-asawang magiging instrumento sa kanyang pagbabago. Parang kamag-anak ko sila, pero hindi ko man sila kamag-anak. Parang magaang ang loob ko sa kanila. Nakita ko ngayon may Bible, yun sila. Parang ako na, time na yun, ako na yung naghahanap. Sagutin mo ko, meron Diyos o wala. Tapos ginising niya yung asawa niya, kinuwentuhan niya ako ng personal testimony niya. Gusto ko ngayon pumunta doon sa Bible study niya para makilala ko sino yung Diyos niya. Binigay niya sa akin address, binigay niya sa akin yung oras. Yung isang linggong nag-aantay ako noon, iba na yung nararamdaman ko, yung pala pinapanalangin ako nung dalawang mag-asawa, na Lord, papuntay mo rin si Annie rito. Kaya pagdating ko sa Bible study, dinatnan ko yung cell leader, pinakilala ko. Ang sabi sa akin ng cell leader, Kilala mo na ba si Jesus? Oo naman, kakilala ko siya, no? Lahat naman tayo, di ba? Tinanggap mo na ba siya sa puso mo? Ha? gulat na gulat talaga ako. Paano mo tatanggap sa puso ko? Ang laki-laki niya. Ano ka ba? Noon sumabay ako sa panalangin, tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. May pumasok nga sa akin, hindi ko alam kung ano naramdaman ko, nagbago yung templado ng katawan ko, masaya ako. Sa pagsuko niya ng kanyang buhay sa Panginoon, nabura ang lahat ng kanyang takot at napalitan ng kasiguruhan sa walang hanggang kaligtasan. Sinulat ko lahat yung mga kasalanan ko, inisa-isa ko talaga. Lord, ito yung kasalanan ko, lahat ng kasalanan ko, ito binigay ko sa Panginoon, patawarin mo ako. Binigyan niya ako ng bagong puso. Nagkaroon ako ng right connection sa Panginoon, na anytime, pwede ako manalangin, pwede ako humingi ng tulong, at hindi ako binibigo ng Panginoon. Mula nang magkaroon ng relasyon sa Diyos, nalasap ni Annie ang kakaibang kapayapaan at ang hindi mabilang na mga biyaya sa kanyang buhay. Kalaunan ay isinama siya ng kanyang anak na nasa Singapore kung saan siya naging aktibo ngayon sa paglilingkod sa Diyos. Yung Diyos na buhay na nakakilala ko noon 31 years ago, Diyos na mapapagkatiwalaan ng buhay. No? Diyos na mapagmahal,